Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Sunstar Davao. Pahayag ito ng palasyo. Umapila sila kay BP Sara na kung pwede, manood, makinig si BP Sara sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. Palas urges BP Sara to watch PBBM's fifth SONA. Malacanang urged Vice President Sara Duterte to tune in to President Ferdinand R. Marcos Jr.'s fifth State of the Nation Address or SONA on Monday, July 27, 2020. In an interview with Palace Press Officer Jose Claire Castro said, watching the SONA would help the Vice President better understand the administration's programs and determine how she can contribute to addressing the issues facing Filipinos. Sabi ng Claire, mukhang hindi siya updated, meaning si BP Sara. Mukhang hindi updated si BP Sara sa mga nangyayari. So, nasaan si BP Sara ngayon? Noong July 25, nasa London, United Kingdom siya. So, by this time, I don't know kung nakaalis na ba siya sa London, baka nandun na siya sa Netherlands. Bisitahin niya ang ating Tatay Digong. So, ano sa tingin nyo? Kung kayo si BP Sara, manonood ba kayo sa SONA ng Pangulong Marcos Jr.? Ako hindi. Ang napanood ko lang yung una. Maganda pa nung una eh. Pangalawa, nanood, nakinig pa rin ako. Pangatlo, pangapat, panglima, hindi na. Kung nakakapanood na lang ako, yung mga naipopost na lang sa social media. But yung talagang umupo ako na nakinig, hindi. Yun lang first and second SONA. Kasi nung first SONA, di ba, excited pa tayo. Ang ganda naman ang sinabi niya nung yung una niyang SONA. In-apply niya yung mga priority programs niya. Okay pa. Kasi hindi pa lumalabas yung pagkabudol-budol man niya nung unang SONA 2022. Yung pangalawang SONA, nanood pa rin ako, kailang parang umiiling ako, may binabantayan ako. Ang maalala ko sa second SONA niya, kasi during the time, yung tumataas ang mga presyo, sabi niya, napatunayan natin na kaya nating pababain ang presyo ng mga bilihin sama ng bigas, karne, gulay, isda, asukal at iba pa sa pamamagitan ng Kadiwa Stores. Yan. Pinagmayabang niya yung kanyang mga kadiwa. Nasaan na ngayon ang mga kadiwa? Wala na, naglaho ng parang bula. Isa pang sinabi niya, second SONA. Smugglers and hoarders, your days are numbered. Kasi talamak ang smuggling ng mga panahon yun. Your days are numbered. Natigil na bang smuggling? Talaga, hindi pa. Kaya, yung second SONA, napanood ko, kailangan wala na. Yung 2024, hindi na ako nanood. Kailangan, ang matandaanan ko lang, kasi ang dami nang nag-post yung 5,500 flood control projects na tapos na after 2 days, nagbagyo ka rin na yun. Naging katatawanan na yung kanyang pagmamayabang ng 5,500 flood control projects. Kasi napak-check siya ng kalikasan. Sunod-sunod na ng bagyo ba. Sabi niya, nandiyan naman yung mga SONA. Nabangga lang ng nandyan naman ang mga flood control. Nabangga lang ng barko. O kaya malakas ang hangin. O kaya dami niyang mga rason nung una. Malakas ang hangin. O kaya climate change. Tanggapin na natin yan. That's new normal. Huwag na tayong magreklamo. So nung last year, yun na yung mahiya na mag-see. So, anong expected natin ngayon? Wala. Pag mamayabang, sabi nga ng PCO Secretary Dave Gomez, malaman daw. Malaman ang sasabihin ng Pangulo sa kanyang SONA. Ang isang i-highlight ay yung PAX Silica Project. Ano yung PAX? Mga US-led initiative yan. Mga economic project daw covering mga 4,000 hectares ata sa New Clark City. Mag-establish daw sila ng parang technology hub o AI. Basta, at the surface, napakaganda. Kaya lang, mining project pala ito. Magmimina sila ng copper, nickel, yung mga, para makuha yung mga rare earth materials para makaproduce ng AI o yung iba pang technology. Ang China, marami sila. Ang US wala, nandito sa Pilipinas. Kaya yun, yung PAX Silica Project, magmimina ang mga Amerikano dito. Kaya lang, ang nakakatakot,
masisira ang ating kalikasan. Maraming kuryenteng gagamitin dito sa project nila. Maraming tubig na gagamitin. Mauubos daw, according to Senator Amy, mauubos daw ang Angat Dam, Pandabangan Dam, mga dam para ma-process yung rare earth materials na yan para magamit sa AI at iba pang technology. Yan yung may pagmamayabang niya. Kaya alam ko na, yung mga flood control projects, pagmamayabang niya na napakulong niya si Senator Marcoleta. Ano bang gana ni mong makinig? Kaya, sorry na lang, Auntie Claire. Kung ako nga, walang ganang manood sa zona ng Pangulo, how much more ang ating Vice President? Mas importante yung lakad niya sa ibang bansa. Mabisita niya ang aming minamahal na tatay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yer at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang taga-Anogero. Salamat sa nagkakad kamay na gidi. Kaya po nga, ditugyanan niya nga tao. Oo. May makatabang sa amo. Oo, sumuna niya ang itsura sa balay ni Angkol sa gawas nga bahin. Na gigamit sa Ginoo. Sumusulod takol sa sulod sa inyong balay. So, mauna ni ang itsura sa top ni Angkol nga natagaan na maugsin. So, mga buslot na gid gikuanan lang og gisapahan lang og silopin. Og makita gani nato nga dunay tubig nga tungod sa ulan kong magtulo mapundo ang tubig diha. So, mga dagko ay kay buslot og diri nga bahin gikuanan lang og trapal. So, lisod gid kayo ang ilang pagpuyo. So, muna ni ang ilang kahimtang. So, dire lang sila matulog. Ya ilang mga sinina pan kung mag-ulan naanagyod sa ilaha ang ulan mo tulo. So, mupod ni ang gawas nga bahin sa ilang lutuanan. So, naalang sa yuta. Trapal lang og silupin nga nagisi nagyahapon og naalang gani gibutang ang kuan sa gawas, mga butanganan sa plato, kutsara niya lang sa gawas. So kuan na gid kayo apiki gid ang ilang pagpuyo, luoy gid kayo sila. O karon Kol, pila na ni katuig ang inyong balay nga nagantos mo sa ulan? Napolo na ni. Napulo na katuig. Oo, so dugay-dugay na gyud.